Yon, good morning mga idol. Meron naman tayong panibagong barber tip, barber talk. Ha? Meron tayong isang kaibigan na nagtatrabaho sa Oman, si Idol Randy Selasor. At nung nag-comment sa live ko nung kahapon, nabanggit nga niya na yung tungkol dun sa issue natin ng blade, one piece blade per head or half blade per head, isang ahit, isang palit, no? Sa kanila pala labaha mismo, ha? Hindi sila gumagamit ng blade. Per customer, isang labaha, disposable tapon. Ganon katindi ang kanilang hygiene sa ibang bansa, no? So dito sa atin, nagre-reklamo pa tayo sa kalating blade, isang ulo. Ay magkano lang naman ang blade? O pagpalagyan natin 30 pesos yung isang box, 10 laman. O 150 lang yung kalahati. Yun ba naman ay malaking kawalan? Kung ang gupit mo naman ay 80, 100, hindi naman siguro kawalan yun, di ba? O tignan nyo nga na sa Oman. Disposable ang labahan nila, tapon ng tapon, isang gamit lang. Samantalang sa atin, blade na nga lang, pinatatagal nyo pang gamitin. Yun lang yan, kaya ko sinasabi yan, kasi yan, pinagdaanan ko na lahat yan. Ganyan din ako noon, nung ako'y bago pa lang sa paggugupit. Pero ngayon siyempre, habang tumatagal, dapat nagle-level up tayo. Sumasabay tayo sa, nagpo-flow tayo sa kung anong uso, kung anong in demand, di ba? Hindi yung sinasabi ko, hindi yung para lang magyabang or what. O, yung sinasabi ko para sa atin lahat yan, kasi tayo lahat din na magbe-benefits yan sa huli. Dahil kung makikita ng mga clients natin, aba okay dito palit ng blade nakikita ng customer natin na tuwing aahitan natin sila, bagong palit lagi. Pag magpapalit kayo ng blade, dun mismo sa harap ng client, hahatiin nyo yung blade, tsaka nyo tatanggalin yung lumang blade na nasa lagay na labaha, tsaka nyo papalitin ng bago, para lagi nila nakikita na bago talaga inilalagay natin blade. Ganun ang tamang diskarte mga idol. Para sa atin naman yan Pagka ganun lagi nakita ng client natin, gaganahan sila magbigay ng rewards para sa atin, di ba? Bukod dun sa maayos na serbisyo na natin, magandang gupit, tapos plus malinis na gamit, perfect yun para sa kanilang pananaw o sa kanilang paningin. At doon, mamahalin kayo tayo ng mga customer natin pag ganun ng estilong ginagawa natin para sa kanila, no? Kasi imagine nyo na lang, kung anak nyo halimbawa, hindi tayo barbero, anak natin, pinagupitan natin sa isang barbershop, nakapila tayo halimbawa, 5 tayo, tapos nakita natin yung barbero na yun, 4 na inaahitan pero hindi nagpapalit ng blade. Pagdating sa anak mo, aahitan niya, hindi pa rin papalit. Papayag ba kayo? Di ba hindi? Ako, personally, hindi talaga papayag, magre-react ako. Sabihin ko, boss, palitan mo, baka pwede pakipalitan yung blade. Makiusap tayo ng maayos, huwag natin sabihin na, Brad, palitan mo naman yung blade mo. Ang dami ng ahit niyan huwag ganun, kasi medyo hindi maganda yung ganong approach. Kailangan maayos yung approach natin para maging maayos din yung response natin ng barberong ating pinupuntahan, no? Kailangan maging magalang tayo sa respeto, kaya nga, di ba? Pagka maayos ang pakiusap mo, sir, baka pwede yung pakipalitan ng blade kasi para bago naman. Yun, kumbaga, kung para sa atin, kung tayo barbero gaganunin, ano ba, Brad, pakipalitan mo ng blade mo, di ka na nagpapalit siyempre, di ba? Hindi maganda pakinggan para sa atin. O ganun yun. Kung lagi tayong maayos, wala tayong marinig na ganun, di ba? Tsaka, yun lang mga idol huwag niyong masyadong ginagawa ng issue yung tungkol sa blade na yan. Para sa atin lahat yan, tayo na may kinabang yan. Alright? Peace mga idol. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Idol Randy Selasor dyan sa Oman. Ingat ka dyan palagi idol. Thank you sa info binigay mo sa akin. Alright?